Bakit ka magsisettle sa lalaking hindi kayang i-define ng faithfulness? Sa mga babae ulit, bakit ka magsisettle sa mga lalaking hindi kayang i-define ng commitment? O tingin kayo lang sa akin, tingin kayo sa maliit kong mata. Huwag na huwag mong ipagpapalit yung gusto mo talaga sa gusto mo lang ngayon. Hindi lahat ng pinipresent sa'yo ngayon para sa'yo. Amen. Yung iba dyan, giraffe. Sabi mo sa katabi mo, giraffe yan. Distraction yan. Amen? At ang listen to me, gagawin ni Satan ang lahat para i-distract ka sa purpose mo. Para mas i-priority mo yung nararamdaman mo kaysa sa purpose ng Panginoon sa buhay mo. Ang goal nating mga Kristiyano, distraction-free Christianity. Na hindi tayo distracted. Yung text sa X, distraction yan. Pero mo 2 years na kayong hiwalay nung nag-text. Alam mo, okay, listen to me. yung mga ex na biglang nagte-text. Hey! Ano ba itong nadadama? Oh shucks, ito ba yung pag-ibig na? Hindi makarelate yung mga nanay nyo dun O ginang na sila, hindi na sila bini. Alam niyo yung text sa ex, distraction yan. Sinusubukan lang ng ex mo kung may access pa siya sa'yo. Ikaw naman, pinapasok ko, pasok ka, welcome sa buhay ko. Pag may meriendahin nyo pa, papakainin nyo pa, at nagkukos ng distraction sa buhay mo. Sinaktan ka na, pinatuloy mo pa uli. Sabi mo sa katabi mo, alam mo nang mali, tinuloy mo pa. Sabi mo sa katabi mo, iwan mo na yan. Hindi makakabuti yan sa'yo. Find somebody that will support your calling. Sino sa inyo nagtitiwala sa Panginoon? Hindi aayaan ng Diyos sa tumanda kang dalaga. At tumanda kang binata, huwag nagpapadali ka ba? Taga-minumento to kasi nga perfect po kayo eh. Sabi mo sa katabi mo, don't rush the process. Trust the process. May kilala ba kayong ganito? Hindi ko lang kung maintindihan nyo to sa Tagalog kasi. May kilala ba kayong ganito? Nung kinilig, ayaw makinig? May kilala kayong ganyan? Nung kinilig na, okay, tawan-tawa nga ako minsan, taga Manila to kasi perfect nga po kayo. Tawan-tawa ako dun sa nangyari dun talaga sa Manila. Ito totoong buhay ito Ikilig na kilig siya, kahit wala pa sa season, pinilit niya. Pastor, may potential eh. Kristiyano ba yan? 2 weeks na nagsisimba, Pastor. Kristiyano doon. Talagang pinilit niya no? Kahit na alam niyang hindi pa makakabuti, hindi pa tamang panahon, at lalong-lalo nang hindi sila pareho ng pananampalataya. Tinuloy niya kasi nga, pag in love ka pa naman, nabubulag ka no? Kaya nga love is blind no? Bulag na bulag ka talaga no? Ang gwapo-gwapo niya sa paningin mo, tapos nung nag-break na kayo, after 10 years, nung binalikan mo yung picture, umiyak ako dyan, di ba? Nabubulag ka talaga. Sabi mo sa katabi mo para ikaw nag-topic. Eto na, no? Di nung ayaw makinig, pinayuan ng pastor. Pastor, wag ka makialam, buhay ko to. Pinayuan ng magulang, wag po kayo makialam, matanda na po ako, alam ko po. Hindi kayo to taga Manila to. Alam ko na po, okay, baka naman na-open pa kayo, taga Maynila masarap kasi pag-usapan yung wala rito okay? Sabi na lang, salamin sa dingding mo sa mga pag-ibig. Okay, so yun na. Nung pinayuan ng pastor, ayaw makinig. Nung pinayuan ng magulang, ayaw makinig. After 3 months, nag-break. Di nasaktan. Lumapit sa pastor ngayon. Pastor, tulungan niyo ako. Sabi ko sa kanya, nung kinikilig ka, ayaw mo ko sama? Tapos nung ngayong heartbroken ka, dadamay mo ko? May kilala ba kayong ganyan? Nung kinilig, ayaw na makinig? Yan ang problema sa mga kabataan sa Maynila Ayaw makinig. Alam nyo, God knows what's best for you. Trust Him. Sabi mo sa katabi mo, magtiwala ka. Hindi yung dadaanin natin sa... Alam mo, may nasisense ako between us. Ano ba itong nadadama? Pinaalalahanan ka na ng leader mo, ayaw makinig. Ulitin ko, hindi lahat ng pinapresent sa'yo para sa'yo. Tama. Question, let me repeat again.
Do you trust the Lord? Amen! Kasama love life? Amen! Buta mo, biglang kalahati Pareho lang pala sa Maynila, ganun din pala rito. Amen. Sabi mo sa katabi mo, trust the Lord. Trust the Lord. Iwan mo na yan, sabi mo sa kanya, iwan mo na yan. Pag yung kapatid nyo, alas 2 na ng madaling araw, nakangiti pa rin habang nakaharap sa cellphone, sure yan. Oh. Trust the Lord. Sabi mo sa katabi mo, trust the Lord. Trust the Lord. Amen. Bakit? Kasi hindi mo magagawa ang lahat ng bagay. Alam nyo, isa sa bagay na pinagpapasalamat ko sa Lord, binigyan ako ng Lord ng kapartner. Na hindi ko na kailangan hatakin sa ministry, siya pa nag-hatak sa akin papunta ng ministry. And I pray that you will feel the same way in the future. Na hindi nyo kailangan hatakin yung mapapang-asawa nyo para sa gawain ng Panginoon. Kundi siya mismo, kayo mismo nagtutulungan to bring each other closer and closer and closer to Jesus. Kung, Pastor, Christian na to, 2 weeks to umaten. Paano ba malalaman kung totoong Christian yan? Tanungin mo, anong Jesus story mo? Pag hindi niya masagot, di talaga na-encounter. Everybody say encounter. Kailangan ma-encounter ang Panginoon. Bakit to? Lalo sa mga nagtatrabaho. Sa mga nagtatrabaho, kahit na magsipag ka na magsipag, the harder you work, the emptier you will feel. The farther you go, the emptier you will feel kapag wala si Lord sa buhay mo. Tandaan to ng lahat, kahit na bata pa ho kayo, ang success hindi niya kayang pagtakpan ng emptiness. Kahit anong level ng success mo kapag ka mayroong emptiness sa puso mo, remember this, there is always a God-sized void in your heart that only God can fill. Wala makakapag-feel kahit yung dream guy o dream girl mo, hindi niya kayang i-feel yung emptiness na yun. Pastor, He completes me. Wow. So hindi ka kompleto ngayon. Kalahati ka lang. Amen? Ipag-pray mo sa Panginoon that God will lead you to something. Question, do you trust the Lord? Amen. Kaya ang tanong natin, paano ka nga naman magtitiwala sa Lord kung hindi mo na-encounter ang Diyos? Paano mo pangkilala ang Panginoon, hindi mo siya na-encounter? Pag tinanong ko yung katabi ninyo, about taga Maynila, tanungin natin.